Ayan po at pasimple pong binatukan itong si Butod doon sa New York. Pagdaan niya, dahil maraming sumalubong na nagrarally, libo-libo po yung mga kababayan nating mga Pilipino ang nagrally sa harapan ng hotel na tinutuluyan ni na Bangag at saka nitong si Butod. At nung nagkaroon ng pagkakataon yung ating kababayang Pilipina, ay pasimple niyang binatukan itong si Butod. Ayan po, pero hindi po yan ang topic natin dahil napaka importante po itong topic natin. Ganun pa man ay siyempre, para maipakita ko lang po sa inyo na napakaraming mga Pilipino ang nagrally sa harapan ng hotel na tinutuluyan nila, ay ito po ang katibayan. Ayan, sana ba yun? Ito po. Ayan po, sa New York po yan, sa harapan po ng hotel na tinuluyan nila. At sinugod ng mga Pinoy na New York, USA ang hotel na tinutuluyan ni Bangag at ni Butod. At yun nga kanina, sinasabi ko na pasimpleng nagkaroon ng pagkakataon bago yung yung rally na yan ay nagkaroon ng pagkakataon yung ating kababayan na batukan itong si Butod. Pero sabi ko nga po, hindi po yan ang ating topic, kundi ang topic po natin ngayon dito ay yan na po, lumabas na po sa balita ngayon na hanggang Huwebes, araw-araw na magtataas ang gasolina at krudo, lahat na, langis. Ay sabi po nitong iba nating mga kababayan, wala daw silang pakialam kasi wala naman daw silang sasakyan. Diyos ko po. Ito po yung dapat nating maturuan din itong mga kababayan natin na ang hirap makaintindi. Para po malaman ninyong lahat, may sasakyan ka man o wala, apektado ka dito sa pagtaas ng gasolina, krudo, langis na yan. Dahil nga po, kung wala ka mang sasakyan, ay dyan na po di ba? Kabi-kabila na po yun mga nagrereklamo na napakataas na po talaga ng mga bilihin ngayon. Kasi sa bilihin po natin ngayon ba? Kung dati na hindi nagtataas ang bilihin, ang dami nating mga kababayan na hirap sa buhay. Ano pa kaya ngayon? Ano kaya magiging buhay na lang itong aking mga kababayan na ito? Grabe. Sobra na po talaga. At yun po, bago ko po makalimutan, yung po nag-comment na doon po tungkol doon sa suka na tinapik ko kahapon ay kung pwede raw yung tuba ng niyog na gawing suka. Oo naman po, yun po, kaya nga po maswerte yung taga-probinsya kasi mayroon po talaga silang mapapagkunan ng suka, kagaya ng suka ng niyog, suka ng buli, yun po, suka ng sasa. Yun po mga ganun po ba? So, opo, pwede. Huwag lang po yung nabibili nga dyan na yung sa grocery na letter S at saka letter D. Yan po yung mga sikat na mga suka. At yun po lang ang sinasabi ko sa inyo, no? Ngayon, nag-comment din po si Liti Pablo. Ito po yung mga magagandang mag-comment po ito. Talagang kapakipakinabang po ang comment nito. Kagaya po ng comment niya, isi-share ko lang po sa inyo. Kagaya po ng Bitsin, magic sarap.
itong mga suka na ito, paano pa raw kaya makakapag-adjust ang tao doon? Ay nakasanayan na nga yung mga yan. So yun po ang tanong talaga natin at kailangan natin kung maihapyaw ng paliwanag. So yun po, ito talagang dito kay Liti Pablo na ito talagang hanga ako rito dahil magaganda siyang mag-comment yun po yung hinahanap po natin. Kasi minsan nga po ay hinahanap ko rito yung magko-comment ng related doon sa topic natin. Madalang po talaga yung nagko-comment ng related sa topic natin. Kaya doon po ako nalulungkot dahil nga hindi ko sure kung nakakarating ba talaga, kung napapanood ba talaga nila yung mga sinasabi natin dito. So doon po ako nalulungkot kasi baka daldal lang ako ng daldal dito sa mga ganyan, hindi rin pala nakakarating sa kanila kasi nga hindi naman nila pinapanood dito, basta nagko-comment na lang sila. Yun po ang parang nalulungkot lang po ako doon dahil sabi ko nga po hindi ko sure kung napapanood ba nila yung mga sinasabi ko. Anyway, at yun po. Kaya ito pong mga taong ito, lalo na itong Liti Pablo na ito po yung talagang kuwan po ito, malalayo talaga ito sa kapahamakan. Kasi yun nga, wala siyang kinumin kundi related doon sa topic natin. Yun po yung hinahanap ko talaga. At doon po ako natutuwa kasi at least sigurado ako sa sarili ko na yung itinuturo ko, yung dinadaldal ko rito ay nakakarating pala sa inyo. So doon po sa iba talaga ay wala. Kagaya nga po nitong nag-comment nito, wala raw siyang pakialam kahit magtaas pa raw ng mataas ang gasolina, krudo at mga langis na yan dahil wala naman daw siyang sasakyan. Ay hindi po ganon. Una, bakit apektado lahat mga bilihin? Kagaya po nitong itong mangingisda na lang. Ibigay ko sample sa iyo para malaman mo, no? Kaya bago sila makarating doon sa target na pangingisdaan nila, gasolina ang gamit nila o di kaya krudo. Kung mataas yung bili nila ng krudo at gasolina na yan, saan nila ikakarga yan? Natural, itataas din nila yung isda na makukuha nila. Napakasimple po. Kaya huwag po kayong palawakin na po natin ang isip natin na hindi kung wala kang sasakyan ay hindi mo problema. Yan po, binigay ko na pong sample yan. Kagaya rin po dito sa mga bigas. Halimbawa na natin. Yung gilingan, ano ba nagpapatakbo niyan? Diesel or di kaya gasolina. Siyempre, pag mataas yung gasolina or di kaya diesel, at pag nagpagiling ka dyan, tataas po ang singil nila. So, ngayon, yung magbibinta, mataas po yung magbinta kasi mataas yung naging expenses nila bago maging bigas. Di po ba yan po yung sinasabi ko sa inyo? Kaya, ngayon po sana maging alerto lang po tayo. Maging, tawag nito, sabi ko naman sa inyo, tinuturo ko maging makiramdam po tayo eh. Kaya wala po kayong dapat na i-escape or iliban dito sa mga sinasabi natin. Kasi ito naman po sinasabi ko sa inyo ay kinukuha ko po yan base doon sa sarili kong experience. Kagaya po nung Diyos na sinasabi ko. Di po ba sinabi ko? Yan Diyos po na yun ay nakaka-cancer dahil po doon sa ginagamit na artificial sweetener o di kaya mayroong tawag nila doon na magic sweetener, mayroon ding tawag na aspartame. Yan po yan. Nakaka-cancer po yan. So, nung nalaman ko po yan, bagamat kasosyo lang naman ako doon sa malaking kumpanya ng Diyos, iniwan ko po yan. Binawi ko yung investment ko. Kasi alam ko nakaka-cancer nga. Yun po yan. So, kaya ito pong mga isinishare ko sa inyo, base po doon sa sarili kong experience mismo, sarili kong nalaman. Kagaya po dito sa suka. Di ba po, nagmamanufacture ako, may pabrika ako niyan. Pero nung malaman ko na asido pala na nakakabutas ng bituka, yung ginagamit nilang yan, nakaka-cancer, nakakakulon cancer yan, ipinasara ko po.
Hindi ko po inalintana yung kita kong milyon-milyon. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Bakit? Kasi hindi ko po kailangan ang kumita ng pera na marami naman akong mapapahirapang mga kababayan ko. Imaginin mo, kung ito tuloy ko, yung pabrika ko ng suka, ay magkakasakit naman yung tao. Ay papaano kung mahihirap itong mga taong itong magkasakit na ito? Saan sila kukuha ng pampagamot? Mag-aantay na lang ng kamatayan. At kung mayroon man sila naiipon na pampagamot nila, sisimutin ng sakit nila yung naiipon nilang pera. Hindi ba't napakalaking isipin ko, napakalaking kargo di konsensya ko kung itinuloy ko yung suka na yun, na samantalang alam ko nakakakanser, alam ko nakakabutas ng bituka, alam kong nakakapagbigay ng sakit yan. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, dito niyo po ako makikilala ngayon. At mayroon po akong patunay niyan na talagang asido po yan. Actually, may nag-comment po dyan eh. Hindi ko lang po natandaan yung comment niya. At sinasabi nga doon, binanggit niya yung asido na yun eh. So yun po yan. Ngayon, kung hindi po natin mapapakinggan itong mga sinasabi ko, na ito naman po ay nagbase ako doon sa ating mga nakakalap na kwan, lalo na yung tungkol sa girang ito, ay ano pa kaya ang matututunan ninyo? So, ibig sabihin, basta na lang mag-antay na lang kayo ng bagsak ng virus sa inyo, bagsak ng lason sa inyo. Kasi nga po, napakadelikado na po ito at baka po mauwi na sa World War III itong girang ito. At ito po, ang nagbalita po nito ay mapapagkatiwala ang source natin at Billionaire Channel po. Sambitin ko na sa inyo na posibleng magkakaroon ng World War III. Saan ba yun? Ito po yata. Pakinggan nyo lang po ha. Oo. May pera at armas na lang daw ang hinihintay para umaksyon ng pro-Iran militant sa Pilipinas. Ito ang babala ng isang security expert kasunod ng tumitinding opensiba ng Estados Unidos at Israel laban sa Tehran. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Nagbabala ang isang foreign policy expert na posibleng madamay ang Pilipinas sa gulo sa gitnang silangan. Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Professor Romel Banlawi na may banta ng pag-atake dito sa bansa ang mga taga-suporta ng Hezbollah na kaalyado ng Iran, lalo na't malapit sa Washington ang Marcos Jr. administration. May mga kwan kasi, may mga Hezbollah followers dito, may mga anti-Israeli, anti-American militants pa rin dito. May buhay pa rin yung mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, although in decline na sila, they have not yet disappeared. So, You're not discounting that risk? Yes, ang hinihintay ko lang may magbuhos ng pera sa mga to. May magbigay ng armas pag nagkaroon ng financing of terrorism. Nauna nang nabanggit ni US President Donald Trump na posibleng tumagal ng mahigit isang buwan ang military operations nila sa Iran. Dahil dito, posibleng lumala ang sitwasyon sa rehiyon, ayon kay Banlawi. Anong magiging reaction ng mga Houthis sa Yemen, mga Hezbollah sa Lebanon, ng mga milisya sa Syria? Okay po, at least narinig nyo na po na posibleng madamay na po ang Pilipinas. Yan po yung sinasabi natin. Dahil nga po, kaya nandoon po yung posibilidad lagi na madadamay ang Pilipinas dahil nga po yung mga EDCA ng mga Amerikano na wala namang naitulong dito sa ating mga kababayan. Bagkos ito pa nga ang magbibigay ng dilubyo sa atin.
Kagaya yan, hindi po nawawala lagi ang posibilidad na damay talaga itong Pilipinas. So, wala pa rito ang gira sa atin. Ito po ang tandaan nyo, next week lang, mararamdaman nyo na po yung mga pagtaas ng mga bilihin. Dito pa lang, wala pang gira yan. Ano pa kaya kung may gira? Ang hindi ko po talaga makuha dito yung nai-imagine ko na po ito ilang gira ang pinagdaanan ko. Nai-imagine ko na po rito yung kahirapan. Yung po bang mamamatay ka sa gutom. Imaginein mo. Kaya minsan po talagang natutulala po talaga ako dahil kung iisipin ko lang yung walang makain, kung ngayon lang talaga, ang dami-dami na pong walang makain nating kababayan, at least ngayon nakakapagbigay tayo ng kaunting tulong sa kanila. At kahit pa paano, naiibsan natin yung kanilang kagutuman, kahit pa paano. Pero pa paano na kung may gira na rito, at hindi ko ma-imagine kung makikita na lang natin itong mga kababayan natin na mamamatay na lang sila dahil sa gutom. Grabe. Yun po yung sinasabi natin na lahat na lang ng dilubyo dadapo sa atin dahil dyan sa idka ng mga Amerikano na yan. Ay, nako, ginagamit lang po tayo ng Amerika. Sa totoo lang po sabihin ko na po ang totoo sa inyo. Ang nakikinabang lang po talaga dyan, presidente. Sabihin nilang walang bayad dyan, bakit? Malaki po ang bayad dyan. Kaya lang nandyan na sa presidente, nandyan na sa kung sino-sino pang tao mapupunta dyan yung binayad ng Amerikano na yan. Kaya hindi rin po natin masisi talaga ang Amerika. Dahil bayad po tayo. Hindi tayo binayaran ng bangag. Yun, hindi tayo kasama. Tapos ngayon, ang magsasaper mga kababayan natin dyan sa Isabela, Cagayan na yan. Dahil nandyan mismo. Yung IDCA sa Batanes nandyan mismo. Nandyan sa Palawan. Yan ang unang-unang mapupulpog yung mga kababayan natin yan. Dahil lang sa mga kababayan, ang ito pa, may nakikinikinita na ako. Parang nakikinikinita ko na rito na ako na ito. Ayaw kong manggatong, At hindi yun ang intensyon ko, yung manggatong. Pero nakikinikinita ko na po rito na talagang nandito na yung tayo rito, patayan to. Alam mo bakit? Palawakin nyo na yung pag-iisip. Kung gutom na yung tao, ano sa tingin ninyo? Mapipigilan pa ba ng mga grocery, mga tindahan, or kahit na ano pa? Mapipigilan nyo pa ba yung tao kung gutom na? Raransakin na yan. So, ano mangyayari? Patayan to. Kaya sinasabi ko rito wala pong ibang solusyon na rito. At kung sana ito ay mayroon pa natitirang pakatao nitong bullshit na bangag na ito, dapat to mag-resign na lang talaga. Hindi niya alam pamunuan ng gobyerno. Napakalaki pong kanyan. Napakalaki pong sangasangayan ng problema. Hindi lang po naiintindihan itong mga ibang kababayan natin. Kaya nakakapagsalita na sila ng nagsasalita sila talaga na hindi nila alam.
Kagaya naman po yung binigay kong sample sa inyo, nag-comment na hindi naman daw niya problema yung pagtaas ng gasolina kasi wala daw siyang sasakyan. Hindi po ganun. Anyway, pupunta naman po muna tayo doon sa sinasabi po ni Laila de Lima na hindi raw ipinanganak ang mga babae para pagnasaan, na dapat daw ay respetuhin. Pero ito bang suot nito, karespeto itong animal na ito? Ayan. Siya po yan. Karespeto ba yan? Dahil sinasabi niya, respetuhin daw silang mga kababaihan dahil hindi naman daw sila ipinanganak na pagnanasaan. Bakit? Sino ba nagnanasa sa iyo, Dilimaw? No ultimong halimaw, hindi magnanasa sa iyo. Tingnan nyo na ang suot ito. Ito ba karespeto ito? Diyos mio. Gusto mo pang magpabimbang, wala nang kanya. Hindi na nga po pwede ang bilat mo dahil unang-una para ng goma yan, para ng interior ng truck yan, kaganit. Huwag ka nang mangarap. Ito pa mga kababayan, ha? Ay, naku, Diyos mio. Kasama niya yung mga kanya, yung mga pamangkin niya. Dalawa yung babaeng kasama niya, ang pamangkin niya. Naglalakad sila. Mayroong isang siraulo na nasa lubong sila. Kayo, huwag kayong magsisisigaw. Pumunta kayo diyan sa damuhan na yan. At maghubad kayo dahil kayong lahat ay bibimbangin ko. Yun ang sabi nung manyak din. Sabi nitong pamangkin nito, Mama, pakiusap lang po, kami na lang po ang bimbangin ninyo. Huwag na po itong tiyahin namin kasi matanda na po siya. Sumagot si Delilah. Anong sagot ni Delilah? Tumigil kayo. Sinabi na nga nitong mangbibimbang na ito na lahat ng babae bibimbangin. Oh, naiintindihan nyo ba yun? Sinabi niya, bibimbangin. Bakit ngayon sasabihin nyo na kayo na lang at hindi na ako kasali? Sinabi na nga na lahat bibimbangin eh. Huwag nga pinapangunahan itong mambibimbang na ito. Tinan mo. Gusto pa talaga magpabimbang ang gago. Kakadiri itong hayop na ito. Kaya ikaw, Delilah, once and for all, bago ko burahin ito, ayan, karespeto ba yan na gawa mo? Katanda-tanda mo na, masusuot ka ng ganyan, nagagawa ka. Ayop ka. Isa rin to. Bata pa nga. Pero yan. Yung soso niya, nakalawit na hanggang sa pusod niya, kasi para nilambanita na ano yun? Nilambinita na ng isang dosinang unggoy. Ay, naka. Tama nga naman. Kayong mga pamangkin ni Dilimaw, huwag kayong magsasabing kayo na lang, huwag na yung tiyahin ninyo. Gusto magpabimbang yung tiyahin ninyo eh. Sasabihin nyo doon sa mambibimbang ng kayo na lang. Hindi na. Tiyahin nyo. Gustong-gusto nga ng tiyahin nyo. Kayo naman pala. Ano pa ba itong dali ha? Ito, ano pa ba itong na-record kong ito? Dali ha? Ito ang maaaring mangyari sa... Okay.
Di ba ang sinasabi ko kanina na posibleng madamay talaga ang Pilipinas. Sinabi yan. At ang nagbalita niyan, Billionaire Channel, ha? Ito yung mga posibleng mangyari. Hindi na ako magsasalita, pero ito na. Yung mga posibleng mangyari daw. Sige, pakinggan nyo lang. Para malaman ninyo yung posibleng mangyari. Sa Pilipinas, kapag nagsimula ang World War III, una, global panic. Magkakagulo ang stock market at tataas ang presyo ng langis. Sa Pilipinas, domino effect ito, gasolina, kuryente, pamasahe, at pagkain. Sabay-sabay na tataas. Maghihigpit ang militar sa mga daungan at paliparan habang tumitindi ang tensyon sa buong mundo. At kahit walang bomba na bumabagsak, mararamdaman pa rin ang epekto ng digmaan sa bawat pamilya sa Pilipinas. Ito ang maaaring mangyari sa Pilipinas kapag nagsimula ang World War III. Una, global panic. Magkakagulo ang stock market at tataas ang presyo ng langis. Sa Pilipinas, domino effect ito, gasolina, kuryente, pamasahe, at pagkain. Sabay-sabay na tataas. Maghihigpit ang militar sa mga daungan at paliparan habang So, yan po epekto. Kaya ang kinukuhan ko lang po rito, ang talagang inaalala ko lang po talaga rito. Kung ngayon nga, nawala pa yung mga yan, wala pa yung gira na yan, sobrang dami na po yung mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay. Ano pa kaya kung meron kanyang gira? Magkakamatay lang po ito. Yun ang hindi ko ma-imagine. At hindi ko rin, ewan ko, kung ano ang gagawin ko. Sa totoo lang po, kung tutuusin po, hindi ko na dapat iniisip ito dahil hindi ko naman po obligasyon itong mga ito eh. Dahil obligasyon po dapat ito ng gobyerno. Ay ang problema po, mismong gobyerno ang nagpapahamak sa inyo na mga kababayan ko. Mismong gobyerno ang nagpapahamak sa inyo. Kaya, grabe. Ngayon, sa totoo lang po, wala akong kaganagana talaga, sa totoo lang. Dahil, kaiisip nga po niyan. Kasi kung maililigtas ko man, makukup ko man itong mga subscriber ko, ay papaano po, mga kababayan ko rin naman po ito, kahit hindi ko subscriber, makikita ko po dyan, nagkakandatumba-tumba na lang sa gutom. Hindi lang po sa kagutuman magkakandatumba yan, doon sa virus at laso na pakakawala ng dulot ng girang ito. So hindi ko po ma-accommodate lahat to. Yun po ang iniisip ko. Maliban na lang siguro kung itudo na ng ating Panginoon pagbibigay sa akin ng kapangyarihan at kukubkubin ko na lang yung sangkatauhan para wala na mangyaring masama sa kanila. Kung ngayon pa lang po na iniisip ko, sakit na sa dibdib eh. Yung makita ko, yung ina-imagine ko pa lang na kung paano magkakandatumbahan itong mga kababayan ko. Parang hindi ko na kaya eh. Sabi ko nga po eh, hindi ko ma-accommodate lahat ng buong Pilipino, buong mga tao sa Pilipinas. Kaya yun na lamang po siguro ang ipagdasal natin na sana bigyan pa lalo ako ng higit na kapangyarihan para makubkob ko lahat ng mga kababayan ko para hindi sila mapahamak. Ay. Ngayon po sana ugaliin natin yung makinig po lahat dito, wala mang gira. At kagaya lang po itong mga pagkain na ito na naibabahagi ko sa inyo. Lagi niyo pong tandaan kung meron po ako sinasabing ganito, mismong na-experience ko, mismong ginawa ko noon na nung ma-realize ko, hindi ko na itinuloy dahil alam kong makakasira
sa kalusugan ng aking mga kababayan. Marami po yan. Marami pa po kayong matututunan sa akin. So, lahat po yan at yung okay po yung mga nasa probinsya at at least maraming mga niyog dyan. Yung mga magtutuba, bilhin nyo yung mga tuba nila, gawin yung suka. Yan po. Sa sinigang naman po, hindi nyo na kailangan yan. Nandyan po ang kalamansi, mangga, at kamyas na pangsigang. Mayroon po pala nag-comment dyan yung sinasabi ko pong puno na pwede pong pangsigang, yung dahon, na may nag-comment po pala dyan. Hindi ko lang po na-screenshot. Nag-comment po dyan, alam po niya, nabanggit po niya yung sinasabi ko na yung kahoy po yun. Dahon ng kahoy na pwedeng pangsigang, napakasarap pong pangsigang. Ano ba yung nandyan po, nag-comment. Pero sabi ko nga, hindi na po natin hanapin yung, kasi ang alam kong marami niyan sa Zambales. Pero hindi pa po doon sa malapit sa Kabayanan doon po sa kabundukan pa yan. So, wag na nga po tayo pupunta ron dahil mahirap pa yun. Yun na lang po, nandiyan yung kamyas, mangga, sampalok. Nandiyan po, pagka halimbawa magsinigang tayo. Kasi, yan po mga sinigang mix na yan. Sinigang na pang paasim na yan. Ay, yun, basahin nyo lang po yung comment ni Leti Pablo. Imagine mo talagang kung pagbabasihan mo nga talaga yung sinasabi mo, paano pa makakapag-adjust ang tao ngayon? Ay, yun na ay nakasanayan. Pero nakasanayan nga po, yun po ang mapapatay naman sa inyo ng maaga o di kaya magbibigay sa iyo ng dilubyo sa buhay mo dahil yung gagastusin mo lang pag nagkasakit ka, di ba, napakahirap na. Anyway po, yun po yung sinasabi ko. Pero uulitin ko lang po hindi ko po pinagbabawalan kayo. Sinasabi ko lang po yung magiging epekto. Ano po? Wala po akong sinasabing huwag na kayong kumain nun, huwag na kayong bumili nun. Hindi po. Kayo pa rin po ang masusunod kung ano po yung gagawin nyo sa sarili ninyo. Ano po? So, pangsamantala po ay puputulin ko po muna ito. At ugaliin lang po natin na patuloy na subaybayan nyo itong ating dinadaldal dito. Sabi ko nga, wala man pong kakwenta-kwenta itong sinasabi ko rito, dinadaldal ko. Sabi ko, darating po ang araw, marirealize niyo, mayroon palang kakwenta-kwenta ito. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.